15 kabanata. May ilang taong mula sa Judea na dumating sa Antioquia at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong sinalungat ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pang kapatid na taga-Antioquia upang isangguni sa mga apostol at sa pinuno na iglesia ang suliraning ito. Sinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno at ng buong iglesia at isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Tumindig naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, Kailangang magpatuloy ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil, at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo, na sila'y tinatanggap din niyang tulad natin, nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nanalig kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ayon sa ipinahayag ng mga propeta, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang akong Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, at huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga, at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng mga pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Silas at si Judas na tinatawag na Barsabas, mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dito kahit na hindi namin sila inutusan, at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo, kaya't napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nagkatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sa patnubay ng Espiritu Santo, ipinasya naming huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan,
ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga yan at mapapabuti kayo. Paalam. At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, naggalak ang lahat dahil sa kanilang narinig. Sina Judas at Silas, na mga propeta rin, ay maraming itinuro sa mga kapatid. At ito'y nagpalakas ng kanilang loob at nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa'y tumigil doon ng kaunting panahon, at pagkatapos, sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia, at kasama ng marami pang iba, sila'y nagturo at nangaral ang salita ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, Balikan natin at dalawin ng mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon. At tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Ibig ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, kundi humiwalay sa kanila sa Panfilia. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Chipre. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila ay umalis. Matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. Naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia roon.